Salamat po, Panginoon, sa araw-araw na proteksyon, sa araw-araw na guidance, sa patuloy na provision nyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we thank you for the gift of family. Itong mga panahon na ito, Panginoon, ramdam na ramdam namin yung pagmamahal ng pamilya namin sa amin, Panginoon. We may be broken at times, pero we are beautiful and we are thriving because of your grace, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa gift of peace. Itong peace na ito, Panginoon, itong kapayapaan na ito yung nagpapapayapa, nagpapakalma sa aming mga puso, sa aming mga struggles sa buhay, Panginoon. Dahil dito, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, yung patuloy naming itatanghal sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay niyo sa amin, sa iyong bugtong na anak. Lord, dahil dito, Panginoon, we are all saved. Salamat sa gift of salvation, Panginoon. Ngayong araw, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming worship team, ang aming singers, backup singers, musicians, ang mga technical team, Panginoon. Gayon din ang aming si Pastor Chess na siyang magbabahagi ng iyong mensahe, ng iyong mabuting balita, Panginoon. Patuloy niyo po silang i-anoint, our dear God. Patuloy niyo silang pagpalain. Yung mga effort nila, Panginoon, patuloy niyo po i-anoint, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng proteksyon, Panginoon. Itinataas namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsasabi na, Amen. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Lord. Yung malakas na palakpak. Hallelujah! Tara, sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. Ay magpuri dahil ang ating Diyos ay napakabuti sa atin. Sa buong taon at susunod na to. Ito pa! Woo! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Hey! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Minsan pa, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Amen. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Hey! Ang nais ko
di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Amen. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga, minsan pa. Ang nais ko'y magpasalamat, ko'y magpasalamat. Hey! Sa ating Diyos. Woo! Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat. Hey! Sa ating Diyos. Woo! Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat. Hey! Hey! Ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Sa huling pagkakataon, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, amen. Napakabuti nga ng ating Diyos. Woo! Amen, hallelujah. Patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoon dahil napakabuti niya sa atin. Amen po ba? Amen. Patuloy po natin na papurihan ang ating Panginoon dahil siya ang naghahari sa atin. Hey! Hey! Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari. 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 Minsan pa, narito ang ating pagsamba, narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari. 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 Hey! Woo! Sigaw natin, si Jesus naghahari. Si Jesus naghahari. Hey! Si Jesus naghahari. Si Jesus naghahari. Si Jesus naghahari. Woo! Si Jesus naghahari. Mas malakas. Si Jesus naghahari. Sabay-sabay. Si Jesus naghahari. Woo! Hey! Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari. 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 Woo! Isa pa. Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari. 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 Woo! Sigaw natin. Si Jesus naghahari. Si Jesus naghahari. Yung mas malakas. Si Jesus
Music daw, sing and do. Nagahari. 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 Woo! Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon dahil patuloy ang ating Panginoon ay naghahari sa ating mga buhay. Hallelujah! Patuloy po tayo mag-worship sa ating Panginoon dahil sa patuloy na kabutihan sa atin. Patuloy natin siyang pasalamatan at papurihan sa oras na ito. Panginoon, kay buti mo sa
Minsan pa, let's declare. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, at magmamahal sa buhay ko'y tapat. Minsan pa, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sige po, isipin natin ang lahat ng nais nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Ituos natin ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Salamat, Panginoon. Dakila ka. Dakila ka, O
Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Malakpak po para po sa ating Panginoon. Po natin ang ating Apostles' Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Birheng Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa karoroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pasalamat po kasi po nakadating po kami ng safe sa church at Lord, dinadalangin ko po kung may mga sakit na upo, sipon, sakit sa bato, sakit sa puso, at saka po yung may mga asthma, Lord, saka po yung naka-confine sa hospital, Lord. Sana po makaalis na sila sa hospital at gumaling na po sila. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ngayon naman po ay tatako na tayo sa ating pinakamahalagang gawain, ang pagbabalik sa ating Panginoon ng mga blessing na natanggap natin sa mga nakaraang araw. Kayo po bang lahat ay na-bless? Diba? Nakaka-bless talaga. Sabi nga nila, hindi na sa pinansyal na bagay natin mararamdaman ang blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Pagising pa lang natin sa umaga na tayo ay humihinga, hindi natin kailangan ng mga artificial na hangin tulad ng oxygen, yun ay isang malaking biyaya na para sa atin. Di po ba? Amen. Okay, so ngayon naman po, lumako na sa kantahan mo natin. Baka magbilang Panginoon sa pagdadabatang nagiging sapat. Baka magbilang Panginoon sa magtitiwala, kikilala tao ang Diyos. Di na matatakot, di na makangamba, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatakot, di na makangamba, ako'y iyong anak. Nasa iyo yung di na matatakot, di na makangamba, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatakot, di na makangamba, ako'y iyong anak. Nasa iyo yung Hey! 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 Inaanyayahan po ang lahat ng ating kamay sa ating mga kaloob at ating ipanalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa mga nakaraang araw, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat na lagi na ginagawa niyo po sa amin, Panginoon. Salamat din po, Ama, sa kagalingan ng aming mga nararamdaman, Panginoon. Physical man ito, Panginoon. Mental man to, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At lagi kayong andyan sa amin upang kami inyong gabayan, Panginoon. Sa umaga ito, Panginoon, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala. Mag-multiply nito, Panginoon.
Ama, na ang mga kasalubong ito, Panginoon, ay magamit sa aming bahay, panambahan, Panginoon, makapunan sa mga pangangailangan ng aming simbahan, Panginoon, lalo-lalo na po ang hinihiling namin church, Panginoon, church building, Panginoon. Lord, kayo po ang bahala mag-provide nito, Panginoon. At Lord, na lahat po na itong, Panginoon, ay magamit namin sa mga outreaches namin, Panginoon, sa mga pangangailangan ng simbahan na ito, Panginoon. Maraming salamat din po, Ama, sa mga kapatiran ko na kapagkaloob nito, Panginoon. Ibalik niyo po sa kanila ng siksik, liklik at umaapaw na blessing, Panginoon. At sa mga kapatiran ko, Ama, na walang kakayahan dahil wala silang trabaho, Panginoon, dalangin po namin, Ama, na kayo po ang magbigay sa kanila ng pangkabuhayan, Panginoon, upang ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, ay mai-provide na nila, Panginoon. Maraming salamat po muli. Sa inyo po ang papuri at pasasalamat. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Good morning po sa atin lahat. Morning. Praise God. At salamat sa Lord. Marami pa rin nakapunta sa church. Kahit yung iba nasa bakasyon pa rin. Marahil nasa ibang lugar, nagbabakasyon. At ngayon, alam ko, mayroon pa kayong hangover na mga Christmas party, reunion, no? Kagabi lang si Labrian, may reunion. So, I know that you are enjoying, no, yung ating pong celebration ng Christmas. Ano po? Kaya nga, salamat sa Lord dahil andito pa rin kayo. Akala ko magbabakasyon din kayo ngayon. So, praise the Lord. At nagpapatuloy po tayo sa ating gawain ngayon. At nagpapatuloy tayo sa ating Bible series na nasa chapter 34 na po tayo ng Exodus. Are you following? Sa Exodus chapter 34 na po tayo because last time, nasa 33 with Pastor Marlon ng ating speaker. No po? At tutuloy po natin yung mga pangyayari po sa buhay po nila Moses and the Israelites. Bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, manalangin po tayo saglit. Panginoon, nagpapasalamat po kami and we acknowledge your presence, Lord, in this morning. As we going to study, Lord, your word, we ask for your wisdom, understanding, Panginoon, and anointing, Lord God, yung aming isipan, Panginoon, yung aming puso, makapag-focus po kami sa iyo, na hindi po namin niisip yung mga bagay, Lord God, sa aming mga trabaho, sa aming pong mga pamilya sa labas. Panginoon, this time, it is about, Lord God, between you and us, Panginoon, na siyang magkakaroon, Lord, ng magandang ugnayan ngayon to listen to your word, Lord God. At tulungan mo po kami, Panginoon, na maintindihan po namin to, Lord, and eventually, ma-apply po namin sa aming mga buhay. Salamat, Lord. To you we bring back the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, praise God. So, tuloy po tayo sa covenant po natin sa Lord. No po? Sa Exodus chapter 34 verses 1 to 35, allow me, no, na daanan po natin to. We are in a Bible series now sa chapter 34. Ang title po natin is Covenant, Renewal, and Restoration. Covenant, Renewal, and Restoration. Ito po yung, kung maalala nyo po last time na nagalit si Moses, no? Binigay na actually sa kanya yung tablet, no? Hindi po yung tablet na hawak ko ngayon, ano? Yung tablet kasi bato yun, no? Inukit ni Lord yung mga salita niya. Okay, pero this time, nung binasag niya yun, nagalit siya kasi sa mga Israelites na sumamba sa Diyos-Diyosan. Remember that? No, sumamba sila. So, binasag niya, nagalit siya. So, nawala yun, nadurog marahil. Pero ngayon, tingnan natin, ano itong covenant, renewal, and restoration na ginawa ni Lord sa mga Israelites? Marahil magkakaroon nito ng magandang impact din, no? Maganda ring pagkatuon, pagtingin natin sa ating mga sarili. May pangyayari sa buhay natin na nasisira tayo, nawawasak, natitisod, nawawala sa Lord. Ano ba yung restoration na ginagawa ni Lord sa atin? So sa Israelites, merong ginawa si Lord kung paano niya mare-restore yung mga Israelites na talagang, yun, grabe, sumamba sa Diyos-Diyosan, tumalikod talaga sa Kanya. Alam na nila lahat yung pagsamba sa tunay na Diyos. Kasi lahat binigay naman sa kanila ng Panginoon. Nakilala nila ang Diyos. Mabuti nga sila noon, narinig nila ang tinig ng Panginoon. Ngayon, hindi mo na marinig. Ang marinig mo ngayon, mga albularyo na lang, bulong-bulong. No? Pero yung tinig ng Diyos, audible voice, meron ba nakarinig dito?
No? Lorna, magsimba ka na. Late ka na. May ganun ba? O parang nararamdaman mo lang, malilate na pala ako, kailangan pumunta na ako sa church. No, ganun na lang, parang pakiramdam. Pero yung audible voice, yung tinig, wala. Hindi mo marinig yun. Pero dito, narinig lang yung tinig ng Diyos sa pangunguna po ni Moses sa kanila. Okay, tingnan natin, paano na-restore ang mga Israelites yung panahong yon. So, there are 4 things highlighted in chapter 34. No po? Number 1, a fresh start. A fresh start. Bakit nagsimula ulit? Kasi nga nawasak eh. Nasira yung relasyon nila sa Lord. Nagalit si Moses. Binasag niya yung tablet. Ano po? Let me read. Basahin po natin sa verse 1. No? Simulan po natin. The Lord said to Moses, cut out 2 tablets of stone like the first. And I will write on the tablets the words that were on the first tablets. Kung ano yung laman ng first tablets, ilalagay din niya ngayon. Sa atin ngayon, hindi na, no? Da-download mo ulit, no? Copy-paste. Ganun na mangyayari. Pero hindi na uukit, no? Copy-paste na ngayon, eh. Pero parehas na parehas din. Sabi niya, which use must. Winasak niya, eh. To be prepared in the morning and go up in the morning to Mount Sinai and station yourself for me there on the top of the mountain. No one is to come up with you. Walang ibang pwedeng umakyat, si Moses lang. You do not let anyone be seen anywhere on the mountain. Not even the flocks or the herds may graze in front of that mountain. So Moses cut out 2 tablets of stone like the first. Gumawa siya ulit. Early in the morning, he went up to Mount Sinai, just as the Lord had commanded him. And he took his hand the 2 tablets of stone. The Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the Lord by name. Nagpakita si Lord kay Moses. Ano? So gumawa sila ulit ng panibagong covenant. Another, first class ulit na tablet. No? Kaya it's a first start. Mapapansin natin, dun sa may Exodus 31 verse 18, babalikan po natin, sabi doon, He gave Moses 2 tablets of testimony when he had finished speaking with him on the Mount Sinai. Tablets of stone written by the finger of God. Imagine, si Lord mismo nagsulat, ha? Kamay ni Lord ang umukit. No? Tayo dito siguro pag ginawa yun, ang tagal siguro gawin yun, no? Ang tawag doon, no? Pastor, yung tinitik-tik, sinisinsil, Ang hirap nun. Bago mabuo ini-engrave, bago mabuo yun, ang tagal. Pero si Lord, syempre, sino ba si Lord? Diba? Makapangyarihan siya. He can do anything na kaya niyang gawin talaga lahat. So, inukit niya yun, another tablet. As you can see, yung picture, ito yung bagong tablet. So, hindi po sa, ibang tablet na Huawei or Nokia. Itong akin po, iPad mini pa to, iPad mini. Siguro ang laki-laki nun, no? Bilog. Sinulat nun. And ito, 10 years ago na, ginagamit ko pa. So yun, pag nasira to, wasak na talaga to eh. Yun hindi, talaga nadurog yun, pero pinalitan ng bago ni Lord. Inukit ulit! So it's a first start. Kung ano yung laman noon, ililipat ulit sa bago. Ang galing parang kinapipaste talaga. So, yun po yung laman. Makikita natin, ano ba yung laman nito? So, ito iisa-isahin natin kung ano yung laman talaga nito, no? Sasabihin ng Lord dito yung covenant niya eh. Okay. So, second highlight na makalalaman natin sa chapter 34. The last one is the first start, fresh start 'yon. Panibagong simula ulit, no? Parang buhay natin. Kung ang buhay natin ganyan, minsan natisod tayo, nawala tayo. Mga kapatid, pwede ka pa rin makabalik sa Lord. Pwede ka rin mag-start. Yung mga nanonood po sa atin, kung nawawala ka sa Lord, mga kapatid, you can still start. No? Especially this coming 2026, ginagawa natin yan, New Year's resolution. Panibago, simula ulit. Huwag kang masisiraan ng loob. No? Paulit-ulit na lang, try mo ulit. Ganun talaga tayo mga tao, nagkakamali tayo eh.
Talagang nobody's perfect. Sumasablay tayo. Kaya dapat lagi may renewal sa Lord. Amen? Sabi mo sa tabi mo, dapat lagi may renewal. Dapat ganon. Hindi pa pwedeng, wala na eh. Bagsak na ako eh. Tuluyan ka matitisod, kapatid. Tuluyan yan. Hanggang sa mawala ka na sa Lord, manlalamig ka na. At least, nakakabalik ka. Di ba? Minsan mawawala ka sa church, pero babalik ka ulit. Kasi alam mo, kailangan mong bumalik sa Panginoon. Kailangan mo ulit mabalik yung init ng paglilingkod mo sa Panginoon. Ganun tayo eh. Walang exempted dito. Even pastors, bumabagsak din. Pero nakakabangon because of God. Ito ang character ni Lord kung bakit nakabalik ang mga Israelites. Apat na highlights yun. This time, yung pangalawang highlight. Let us see the God's character here. Makita natin yung character ni Lord dito sa mga Israelites kung paano niya tinanggap ulit, inunawa, binigyan ulit ng grasya, binigyan ulit ng second chance, no, para makabalik ulit sila sa Panginoon. Basahin natin, verse 6. The Lord passed by before him and proclaimed, the Lord, the compassionate and gracious God, the compassionate and gracious God, slow to anger. Tingnan niyo mga katabi niyo, slow to anger ba yan? Slow to anger. Sabi niya, and abounding in loyal love. Tingnan niyo katabi niyo ulit, loyal ba yan? Ha? Mga kapatid, tingnan niyo, balikan niyo, ito sa Lord eh. Ito ang pattern natin, si Lord. Wala iba tayong pattern, huwag niyo akong gayahin. Sumasablay din ako. Gayahin niyo si Lord. Yun ang perfect pattern natin. Okay? Abounding in loyal love and faithfulness. Keeping loyal love for thousands. Amen? Forgiving iniquity and transgression and sin. Pinapatawad yung mga kasalanan natin kahit gaano pa kabigat yan. Kahit gaano pa katindi yan. No? Kapatid, may pag-asa. Huwag kayong manghihina. Sumablay ako. Hindi, balik ka. Si Lord nagpapatawad. Si Lord nagbibigay ulit ng mga chances para magbalik yung totoong relasyon mo sa Kanya. Mag-init ka ulit. Mag-apoy ka ulit. Hindi siya nagpapabaya. Amen? Kaya sa church natin, dapat ang ating attitude, pag nawawala, i-restore. Huwag nating ibaon. Huwag nating i-condemn, no? God is not like that. Hindi siya nagko-condemn. Kasalanan mo yan eh. Bahala ka. Hindi ganoon, mga kapatid. We need restoration. This is what God did to Israelites. He restored the people. No, hindi niya pinabayaang mawasak agad. Of course, may mga napaparusahan. Kasama yun eh. There are consequences kasi nagkamali eh. May consequences. Pero the Lord is willing to restore you kahit sino ka pa. Amen? Kahit anong pagkakamali mo. Tingnan nyo, ito yung mga karakter niya. Ulitin natin doon ha. But he by no means leaves the guilty unpunished, responding to the transgression of fathers by dealing with children and children's children to the third and fourth generation. Hanggang doon. Amen. Hanggang doon pagkapatawad ni Lord. Amen. Moses quickly bowed to the ground and worshipped and said, if now I have found favor in your sight, O Lord, let my Lord go among us. And for we are stiff-necked people, pardon our iniquity and our sin, and take us for your inheritance. Grabe, si Lord nagpatawad, ano? Hanggang kadulon-duluhan ng apu-apuhan mo, papatawarin ni Lord. See? Ito yon. Isa-isayin natin. Ano ba ang karakter ni Lord? Kung bakit niya ulit tinanggap ang mga Israelites? Yan. Compassionate ang Lord. Yung grace niya, grabe. Walang walang limit to, unlimited to. Slow to anger, abounding in love, faithfulness niya, forgiveness niya. Talaga namang hindi mo pwedeng questionin ang pagka-Diyos ng ating Diyos. Ganun siya kalupit sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Amen? Kaya walang magsasabing pinabayaan ako ni Lord.
Walang mga ngatiwiran dito sa atin. Ano? Pinabayaan ako ni Lord eh. Kaya nagkakaganito ako. Wrong. Hindi sila nagkakabaya. As you can see, lahat yan nire-restore ni Lord. Ibinabalikan niya kahit sino ka pa, kahit gaano kalalim yung kasalanan ginawa mo. Mga kapatid, walang mortal sin. Walang maliit na sin. Lahat ng kasalanan pantay-pantay sa Lord. Pag hiningi mong tawad dyan, papatawarin ni Lord. Kahit ano pa yan. Marami naka-recover sa ganyan. Kaya kung ikaw, magsasabi sa sarili mo, pinabayaan ka ni Lord, wala ka ng pag-asa, hindi totoo yan. Dahil si Lord, lagi nagbibigay sa atin ng pag-asa. And He is willing to restore us. Amen. Amen. So number 3, ito na. 3 stipulations, yung pangatlong highlights. Okay? 3 stipulations or agreement. Ito na yung covenant. Again, the agreement. Sabi dyan sa letter A, maintain faithfulness to God. Kailangan mo to, kapatid, ha? Yung agreement nila. Sabi ni Lord, kailangan maging tapat kayo sa akin. Magbabalik ulit ito, re-restore ko kayo. But now, kailangan maging tapat kayo. Let us see. Anong sinasabi ni Lord na katapatan dito? He said, see, I am going to make a covenant before all your people. Gagawa ulit ang panibagong covenant natin. Kasunduan ulit natin. I will do wonders such as I have not been done in all the earth. Lahat gagawin ko yung mga kamanghangang bagay, nor in any nation. All the people among whom you live will see the work of the Lord, for it is a fearful thing that I am doing with you. Obey what I am commanding you this day. Kailangan sundin nyo ang ipag-uutos ko sa inyo mula ngayon. Covenant ni Lord. Sinasabi niya sa inyo ngayon, sundin nyo ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Baka may mga instruction si Lord sa inyo, kinakausap kayo ng Panginoon. Bumubulong sa inyo si Lord. Ito ang sinasabi niya sa inyo ngayon. Sundin nyo kung ano ang inuutos ko sa inyo. Amen! And He said, I am going to drive out before you the Amorite, the Canaanite, the Hittite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite. Be careful not to make a covenant with the inhabitants of the land where you are going, lest it becomes a snare among you. Mag-ingat kayo, baka mabitag kayo. Rather, you must destroy their altars, smash their images, and cut down their Asherah poles. Eto na, pumapasok dito. Yung kailangan ganito kayo sa akin. Maging faithful kayo. Huwag kayo dapat makinig sa kanila. No? Huwag kayong umayon sa kanila. Baka mabitag kayo. So ano ba yung sinasabi ni Lord dito na dapat kailangan maging tapat kayo? Letter B, sabi po niya, do not make another gods. Do not make another gods. Sabi mo sa tabi mo, do not make another gods. Why? Di ba ito yung unang sablay nila talaga noon na gumawa sila ng isang guya na gold, sinamba nila, doon nagalit si Lord. Kaya itong number 1, sabi sa kanila Lord, do not make another gods. It can be an image or it can be something that you idolize, something that you prioritize. You know yourselves kung ano yung pinaprioritize nyo sa buhay. You know yourselves kung ano yung sobrang inahangaan nyo na kapag nawala sila parang mamamatay kayo. Sino ba sila? Alam niyo sarili niyo kung sino yung mga yon. Pero sabi ni Lord, do not make another gods. Yung lagi siya number 1, instead si Lord ang number 1. Sinabi ko sa inyo ito noon eh. Si Lord naman hindi siya humihingi ng only one. Ang gusto niya, number 1 siya lagi. Because meron din naman talaga tayong tungkulin para bigay yung pagmamahal sa iba. Number 2 are our loved ones. Pero dapat, the Lord must be the first, the number 1 in your life. Amen? Kasama yan sa buhay eh. So, sabi niya, for you must not worship any other God. You must not worship any other God. For the Lord, whose name is jealous, He is a jealous God. Siloso si Lord kapag nakita niya na mas iba ang inuuna mo. Lalo na paglinggo. Amen?
Kaya nga, meron na rin tayong ano dito di ba? Online. Nauintindihan natin kapag absent kayo dito, marahil hindi kailangan talagang may tutukan, kailangan may gawin, kaya may online tayo So dapat, at least doon kayo sa online, nanonood pa rin, nag-worship pa rin, nakaka-join pa rin kayo. Nasa ano po natin yan Nasa page po natin. Anytime you can watch that. So dapat nagpapatuloy pa rin kayo sa panonood. At kaya nga may create ulit tayo. That this coming 2026, we will have our midweek service every Tuesday. Yung ating Fresh Fire na prayer meeting, dadagdagan pa natin yon, palalalamin natin, gagawin natin midweek service, Fresh Fire. Amen? Para yung hindi nakaka-attend ng Sunday, maka-attend ng Tuesday. Yun ang day ng pagsamba nyo. Kung hindi nyo kayang magsamba ng Sunday morning. Pero kung mas ginaganahan pa kayo, parang bitin, pastor. Gusto ko bang ulit sumamba? Welcome kayo sa Tuesday. No? Mas gusto namin, dagdag to mga kapatid Hindi ibig sabihin ito, kapag nakating ka ng Sunday, hindi na ako atin ng Tuesday. No? Para mas lumalim tayo, mas lalo tayong uminit sa Lord. Kasi dinagdagan natin to, yung gawain natin. Amen? Yung Tuesday na Fresh Fire prayer meeting natin, mas lalo natin pinalalim, pinaganda, pinasarap. Amen? Nag-i-enjoy ba kayo every Fresh Fire Tuesday? Amen? Last Tuesday, enjoy na enjoy kami. Para kami talagang, yung sambang gabi, nataon yun Tuesday. Talagang kala mo, pero kaming dito Di ba? Parang Christmas party part 2. Christmas celebration, nagkakantahan kami. Ang saya-saya, no? Sa 30 gagawin ulit natin 'yan, Tuesday 'yon. Kaya yung hindi nakapagpasalamat ng 3 bagay sa buhay nyo na nangyari 2026, meron pa kayong pagkakataon gawin 'yan sa December 30, our service, no? Sa December 30, ano po 'yan 6 pa rin ng gabi. Mag-start. So doon na rin po yung ating pong ang tawag dito, opening ng ating midweek service. Doon na magsisimula talaga lahat. Okay? So yun po ang nangyari. Be careful not to make a covenant with the inhabitants of the land. No? Be careful not to make a covenant with the inhabitants of the land, for when they prostitute themselves to their gods and sacrifice to their gods, and someone invites you, you will eat from this sacrifice. And you then take his daughters for your sons. And when his daughters prostitute themselves to their gods, they will make your sons prostitute themselves to their gods as well. So you must not make yourselves molten gods. Paggawa ng Diyos-Diyosan, mga kapatid. So hindi ibig sabihin lang to ng images na ating pong sinasamba, but even our priorities in life, na masyado natin inuuna ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Mga kapatid, dapat laging una si Lord. Kaya nga, sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naghahanap ba kayo ng kasagutan sa mga prayer request nyo? Naghahanap ba kayo ng pagkapala? Naghahanap ba kayo ng healing? Naghahanap ba kayo ng solusyon sa mga problema nyo? God said, seek me first. Matthew 6:33. Amen? So dapat, lagi natin priority si Lord. Again, He is a jealous God. Ayaw niyang may nauuna sa Kanya. Amen? Kayo nga kayo may mga asawa. Gusto niyo ba merong tinitingnan din ang mga asawa niyo? Ano sabi ni Jilly? Bububugin tayo. Narinig ko yata yung bububugin. Siyempre, di ba? Ayaw natin yun. Ayaw natin yun. How much mo siya, Lord? Ganon din siya. Ayaw niyang meron kahati. No? Ayaw niya nang meron na uuna sa Kanya. Lagi siyang una sa buhay mo. Amen? Amen po ba yun? So, next po, letter C. You must observe. They must observe this. Ang nangyari po, ito na, yung mga covenant. Yung Sabbath law.
Sabatlo, ito yung araw ng pamahinga. Sa atin, ito yung tinatawag nating araw ng pagsamba. Nakasama din no na ginagawa natin ngayon, no? Dapat ito yung sa mga ibang religion, ano, ang Sabbath day sa kanila Sabado. No po? Sabado naman talaga, no? Pero tayo, ginawa natin, yung pahinga natin ay linggo. So, pahinga, pagsamba. Amen. So, itong pahingan to, meron kang Monday to Saturday na pagtrabaho, paggawa ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Pero yung pang 7, yung araw ng pahinga mo, dapat binibigay mo sa Lord. Amen? Kaya nga, ang tawag natin dito, the Lord's Day. Hindi lang basta rest day, but the Lord's Day. Amen? Sabi mo sa tabi mo, dapat lagi kang present the Lord's Day. Huwag kang absent. Yung mga prayer partners ninyo, di ba? May meron kayo, lagi nyo re-remind, Amen. Okay, Sabbath law, Feast of Unleavened Bread, Feast of Weeks, Feast of Ingathering. Kaya nga yung mga kaibigan natin Catholic, may mga feast sila di ba? Alos yung Feast of, marami silang sineselebrate. Kaya lang nga, na-divert sa iba. No? Pero tayo talaga sinusunod ng mga pisto no, ginagawa natin. Ginagawa ng mga Israelites. Okay, sabi diyan, you must keep the Feast of Unleavened Bread for 7 days. You must eat bread made without yeast. As I commanded you, do this at the appointed time of the month Abib. For in the month Abib you came out of Egypt, every firstborn of the womb. Firstborn of the womb belongs to me. Even very firstborn of the cattle, that is a male, whether ox or sheep. Now, the firstling of a donkey you may redeem with a lamb, but if you do not redeem it, then break its neck. You must redeem all the firstborn of your sons. No one will appear before me empty-handed. Take note of this, No one will appear before me empty-handed. Walang pwedeng magpakita sa akin na walang alay. On 6 days you may labor, but on the 7th day you must rest. Even at the time of plowing and of harvest you are to rest. You must observe the Feast of Weeks, of the first fruits of the harvest of wheat, and the Feast of Ingathering at the end of the year. So sabi po dyan, letter D, bring the first fruit to the house of God. Bring the first fruit to the house of God. Sa ibang mga churches, may mga first fruits na tinatawag Sa Bible, talaga minention dyan yung unang ani mo. Yun ang bibigay mo sa Lord. Halimbawa, nagtanim ka, no? Umani ka. Sa first ani, ibinibigay nila yon. Dito kaya, pag first, unang sweldo, bibigay mo, kaya ba yon? Wow, may umimin Mukhang mapapalaban ka rito. Nabigla ba? Unang sweldo, unang kita, unang kita sa negosyo, unang sweldo for this year, 2026. Can you do it? Grabing challenge to. Ubus na ba? It's been exercised to sa Old Testament. Ginagawa talaga yan. Kaya ngayon, of course, hindi naman na talaga, yung iba, meron talagang sumusunod sa ibang church, may sumusunod dito. Lalo na pag ang pastor mahigpit. Don't worry, hindi naman ako ganun kahigpit. Wala naman sa atin yun, hindi naman ginagawa sa AFC yun. No? Pero if you are willing, hindi namin kayo pipigilan. Kasi nasa Bible naman yan no? Pero kung wala naman kayo ibibigay, hindi naman din kayo pipilitin. Hindi naman yon, di ba? Kasi lahat naman yung ginagawa natin para sa Lord. No? Kung kaya mo, ibigay mo. Kung hindi, wala naman tayong sapilitan doon Di ba? Amen po ba? Amen.
So, 3 times in a year, all your men must appear before the Lord God. Pero balikan ko to, no, yung binanggit dito. Yung sinasabi natin first fruit, kaya pa natin unawain yun. Pero dito yung sinabi kanina, no one will appear before me empty-handed. Ibig sabihin, pag pupunta ka sa church, hindi pa pwedeng pupunta ka na sarili mo lang ang dala mo. Pupunta ka rito, kahit paano, meron kang iaali para sa Lord. Meron kang i-offer para sa Lord. Diba? Amen? So siguro naman, kaya natin yun. Diba? When you go to church, kahit sa ang religion naman ginagawa yan, may nag-offering, diba? Ibig sabihin dito, pag pumunta ka, no, ibig sabihin, wala bang blessing ka natanggap sa Lord for this whole week? Na wala ka malang ma-offer, mabigay para sa Lord? Mabigay para sa Panginoon na nararapat sa Kanya. Again, hindi rin ito pinipwersa, pero malaki namang itong pang-insulto sa Panginoon kung parang hindi ba tayo pinagpala na wala ka malang ibibigay sa akin any portion of your blessing na galing sa akin? Kung consider nga natin, babalikan natin ang tithes, 10% ng ating kinita no? I'm glad, no? Dahil marami ang nagpa-follow ng 10%. Kaya nga nagpapatuloy ang ministeryo natin because of those blessing, no? Kasi hindi naman talaga nagagaling sa langit yung pagbagsak ng biyaya dito. Kundi talaga manggaling saan? Sa atin din sa bulsa din natin sa kinikita rin natin Kaya ito pa rin ang pinapala nila Lord dito, no? No, dapat no one will appear before me. Kung pupunta kayo, haharap kayo dito, dapat naman hindi empty-handed, di ba? No, sabi mo sa tabi mo, dapat hindi empty-handed, Magbibigay ka pa rin sa Lord. Walang zero. Walang zero kang hindi ka nakakain ka naman sa loob ng isang linggo. Pag pumunta ka sa church, wala ka bang ibabalik sa Lord na pasasalamat? Di ba? Pasasalamat sa Lord yon. Amen. Okay. So let me continue. Sa verse 23 tayo. At three times in the year, all your men must appear before the Lord God, the God of Israel. For I will drive out the nations before you and enlarge your borders. No one will covet your land when you go up appear before the Lord your God 3 times in the year. You must not offer the blood of my sacrifice with yeast. The sacrifice from the feast of Passover must not remain until the following morning. The first fruits of your soil you must bring to the house of the Lord your God. Ito yung mga inanin nila. Tanim nila, kung ano yung unang kinita, naani mo doon sa lupain mo, ibibigay mo yun sa Lord. You must not cook a young goat in its mother's milk. The Lord said to Moses, write down these words, for in accordance of these words, I have made covenant with you and with Israel. So these are the covenant na pinasulat na sinulat ni Lord sa kanya. Amen? Na dapat natatandaan natin. These are the reminders of the Lord sa atin na dapat naman ginagawa natin to. Amen po ba? Amen. And number 4, ano po yung na-highlight dito again? The radiance of Moses' face. Nung umakyat si Moses sa bundok, nagliliwanag ang mukha niya. Tignan niyo mga katabi niyo kung mag-glow ba yan. Nakikita mo ba yung glory ni Lord sa mukha ng katabi mo? O ibang espiritu nakikita mo yan? Eto na mga kapatid, dapat ang nakikita ni Lord sa mga mukha natin, ang kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan mo yung ulit yung katabi mo. Nakikita mo ba yung kaluwalhatian ng Diyos sa mukha niya? Ha? Nakikita ba? Amen. Tingnan natin. Sabi dito, so, he was there with the Lord 40 days and 40 nights. Ando doon si Moses sa bundok. Kasama niyang si Lord 40 days and 40 nights. He did not eat bread and he did not drink water. Nag-fasting siya. Walang kain, walang inom. He wrote on the tablets the words of the covenant
and the Ten Commandments. Doon na sinulat yung Ten Commandments. Now, when Moses came down from Mount Sinai with 2 tablets, the testimony in his hand, when he came down from the mountain, Moses did not know the skin of his face shone while he talked with him. Hindi na malayan ni Moses na yung mukha niya pala nagliliwanag. Ang ganda ng liwanag ng mukha. Maaliwalas. Hindi mukhang simangot. Hindi mukhang tag ito, mukhang binagsakan ng ha? Tingnan niyo mga mukha ulit ng katabi niyo kung may mabigat na problema yan, parang pasan niya daigdig. Amen? Dapat pumunta kayo dito sa church, laging maaliwalas yung mukha ninyo. Amen? Okay. Ha? Siyempre naman, sabi ni Gabin. Okay. So, now when Moses came down from Mount Sinai with 2 tablets of testimony in his hand, when he came down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. When Aaron and all the Israelites saw Moses, the skin of his face shone, and they were afraid to approach him. But Moses called to them. So Aaron and all the leaders of the community came back to him, and Moses spoke to them. Tuloy natin. After this, all the Israelites approached, and he commanded them all that the Lord had spoken to him on the Mount Sinai. Lahat ng sinabi ni Lord kay Moses, kinuwento niya lahat doon sa mga Israelites. When Moses finished speaking with them, he put a veil on his face. But when Moses went in before the Lord to speak with him, he would remove the veil until he came out. Then he would come out and tell the Israelites what he had been commanded. When the Israelites would see the face of Moses, that the skin of Moses' face shone, Moses would put the veil on his face again until he went in to speak with the Lord. Grabe, nagliliwanag yung mukha ni Moses. Punong-puno ng kaluwalhatian ng Panginoon. Punong-puno ng kabanalan. Yun yung napakasarap nating maranasan, mga kapatid, na yung glory ni Lord nakikita sa mukha natin. That even unbelievers, they can see the glory of the Lord. They can see the Lord in our face, in our lives. Amen? Nakikita ni Lord, nakikita ng mga tao yung kaluwalhatian ng Diyos, kabanalan, kapayapaan, na kapag kasama ka ng mga unbelievers, at peace sila. Hindi yung pagkasama ka nila, para bang malas ang dating mo. Para may sumpatong katabi ko, no? Dapat blessing ka. May mga pagkakataon, mga kapatid, ganito yan, may mga kwento na kami minsan nararanasan namin yan. May bibili kami sa palengke, no? Ang sasabihin ng tendera, wala pa kami masyadong bente. Pag bumili kami doon, makita namin sunod-sunod may bumibili na sa kanya. See? Kasi andun nadadamay sila kapag yung blessing na i-impart din sa kanila. Nahahawaan sila. Kaya kung anong merong karga ka ngayon, nakakahawa yan. Kung ang kaluwalhatian ng Diyos nasa iyo, nakakahawa yan. Pero kung ang espiritu ng demonyo pupunta sa iyo, nakakahawa din yan. Kaya dapat iniiwasan natin yon. Amen. Dapat punong po tayo ng kapuspusan ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo, nakita naman natin dito yung character ni Lord. Na binanggit kanina, slow to anger. Paano ba tayo magsalita? Sa ating mga kausap, sa ating mga kaibigan. Puro pasigaw ba? Puro pagalit ang approach. Learn to manage your emotions. Learn to control. I'm not condemning you. Lahat tayo sumasablay. But learn to minimize naman yung emotion natin. Nakokontrol pa rin natin yan. No? Balutin yung sarili nyo ng kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Sabi po dito, this physical transformation signifies the intimate and
transformative nature Moses encountered with God. When you always encounter the Lord, ganito magiging itsura mo. No, laging merong transformation sa physical appearance mo. Makikita ang kalwalhatian ni Lord, ang glory ni Lord sa buhay mo if you always encounter the Lord in your life. How are you going to encounter the Lord? Saan paraan mo siya may encounter? Reading the Bible. Are you reading the Bible every day? Amen. Another one, para ma-encounter sa Lord in prayer. Are you praying every day? Amen. Dapat ginagawa natin. Sampa. May encounter mo sa Lord pag pupunta ka sa church. Madalas ang fellowship sa church. Pupunta ba kayo lagi sa church? Para marami natigilan. Dapat lagi tayo nasa church. Amen. Andito rin yung kalwalhatian ng Panginoon. You listen to our sermons na binibigay ni Lord. Tandaan niyo mga kapatid, ito ang iniisip ng iba pag pupunta sa church. Karamihan ng mga ibang kaisipan ng mga tao para magbawas ng kasalanan. Hindi lang yun, kapatid. Hindi lang mabawasan. Maganda yun talaga. Okay din. Mabawasan kasalanan mo, mahingi ka ng sorry sa Lord. Pero dapat may pagbabago naman sa'yo. Kaya nga, you are listening to our sermon. No? Sermon to. Kung gusto nyo, sa bahay nga pag nakakarinig kayo ng sat-sat ng mga nanay nyo, di ba? Tatay nyo, di ba? Galit na galit kayo. Sermon na naman. Kasi hindi kayo nagpupunta sa church. Kaya dinadala yung sermon sa bahay. You go to church and you will listen to the sermon. Iyon sinasabi ni Lord. When you listen to the sermon, when you listen to the message of the Lord, doon magkakaroon transformation sa buhay nyo, mga kapatid. Hindi lang basta napakinggan, kundi i-apply sa buhay. Narito kayo ngayon, mga kapatid, not just to worship the Lord. Yes, part yan, pag-worship sa Lord. Tama yan. Pero dapat, may changes sa buhay nyo. Dapat may transformation. Kapag nakarinig kayo ng salita ng Diyos, magkakaroon ng transformation din sa buhay. Not just nag-worship kayo, enough. Kasi pag ito, worship, din sa bahay, wala na Dapat karga nyo yun. May transformation. What have you listened? What you have listened? What you have heard to our sermon for today, dapat may application sa buhay. Amen? So dapat nag-take note kayo. Dapat nag-register sa isip nyo yan. Dapat naalala nyo lagi. Kung nakalimutan nyo, balikan nyo. Meron tayong 1 month para pakinggan yung message na to. At kung hindi pa, natatransfer na ito, di kayo BJ sa YouTube. Aware po ka sa YouTube natin, meron tayo. Lahat ng message po natin doon. Kasi dati nabubura after a month Pero ngayon hindi na. Nape-preserve na natin. Nalilipat na sa YouTube. So, mawala man sa atin, andun sa YouTube yun, babalikan nyo yung mga sermon. Mga messages ng Lord sa buhay natin lahat. Ako nga, kahit yung ginawa ko, binabalikan ko nare-refresh ulit ako Mga pinakikinggan ko, mga message po nila nare-refresh ulit ako. Kasi dapat yun, lagi may ganun To remind you, to transform you, not just to listen, not just to say, nakapag-church ako, nakapag-simba ako. Tanong, may nabago ba sa buhay mo? Kaya ka napunta sa church para sumamba at para baguhin ang buhay mo. Pag walang pangyayaring ganon, useless ang pagbunta mo sa church. Wala. Para ka lang nag-attendance. Para ka lang, kumbaga sa politika, politiko, ka? Ghost employee. No? Basta nakapirma ako dyan, present ako. Pero wala ka namang ginawa. Huwag niyong isipin, huwag niyong angkinin sa sarili niyo na ghost member kayo dito, mga kapatid. Sa church, hindi kayo ghost members. You are God's children to listen every word na binabanggit po ni Lord dito para sa ating lahat. Amen po ba? This serves as a visible reminder to the Israelites of God's presence and the authority of the covenant laws Moses brings. Yung pag-shine ng mukha ni Moses, nag-reflect doon, pinapatunayan na
talagang may kapangyarihan yung covenant na laws na yon na binigay ni Moses from the Lord. Amen po ba? Amen. So in conclusion, the passage not only deepens our understanding of God's relationship with His people, but also challenges us to live in accordance with His commandments. Ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Again, the passage not only deepens our understanding of God's relationship. Hindi lang basta lumalim ka with His people, but also challenges us to live in accordance with His commandments, to seek His presence, and to be transformed by His glory. To be transformed by His glory. Hindi lang basta makapag-church ka, makapagsamba ka, but rather to be transformed by His glory. Amen? May pagbabago. May pagbabago. At least, hindi ko siya nasabing biglaan, instant, wala na lahat. Pero at least, little by little, may changes sa buhay mo. Nakatandaan ko nung bata ako, kinakanta namin yan. Little by little, every day. Diba? Little by little, every way, Jesus is changing me. Is it really true that Jesus is changing you? Every time you hear the message from the Lord, may nagbabago ba? O pasok dito, labas sa kabilang tenga? Useless, mga kapatid. Thank you for your attendance. But I would rather say thank you kung may na-transform sa buhay nating lahat. Amen? Yan ang gusto mangyari ni Lord. Hindi lang yung presensya mo, but you need to be transformed by God's glory. Amen? Dapat yun ang ini-aim natin. Transformed by His glory. I'm glad that my mother is here. Natuwa ko sa nanay ko. Siya yung nagdala sa amin sa church. Ano bang year yun, Nay? Nang nagsimula ang church sa Tanyag? 76. 1976, the first Christian church in our barangay. Sa lugar namin sa Tanyag. Kasi sila Pastor Romel, nasa Pasay pa sila eh. Kami 1976, Tanyag na. Kami ang unang-unang church na Christian church dun sa lugar namin sa Tanyag. Kaya lang ang pangalan, Tanyag Calvary Church. Until now, kapag sumakay ka ng pedicab, sa kababa, sa Calvary. Hindi pa rin nababago yun, sa Calvary. Doon yung pinakadulo na yun sa church namin. No? Popular yung pangalan pa rin ng church namin. No? Yung pa rin yung pangalan eh. Kapag bababa ka, alam nila yon. So, praise God. Sa aming magkakapatid, praise the Lord. Hindi man nagpatuloy yung ibang mga kapatid ko, but may bunga ang ginawang effort ng nanay ko. No? Dahil sa kanya, nakakilala kaming lahat. No? Siya ang unang umattend sa church eh. Actually, dalawa na lang silang naiiwan doon sa church na yon. Ang pangalan ng church na yon, Jesus King of Glory na eh. No? May glory na talaga. No? Jesus King of Glory. So, siya nila lang dalawang matandang naiwan doon. Ang pangalan ng isa, si Nanay Tibay. Talagang matibay. No? Nanay Tibay yun. Yung Lord. So, doon nagpapatuloy ng pagsamba. No? So, sila naiwan, praise God. At salamat sa Lord kasi talaga namang, ito yung kagandahan mga kapatid. Why am I telling this to you? Napaka-importante dinadala ang mga anak sa church. Wag niyong isipin na kapag ka nag-iingay mga anak niyo, naiinis ako. Hindi. Okay lang yun. Natulad sa bata, ang mahirap, kung si si BJ nag-iiyak, nagkisigaw. Mas pangit tingnan yun, di ba? Pero mga bata, nagatampuhan, nag-iiyakan, nagatakbuhan, magulo. Natural yun. Bata yan eh. Di ba? Tanggap natin yan lahat, mga kapatid. Kasi, I grew up in a church like that.
Batang-bata ako noon. Lumaki na ako sa church. Tumanda lang pala. Tumanda na ako sa church, hindi ako lumaki. No? So, salamat sa Lord. So, importante yung mga bata na nakikita natin kasama ng mga magulang. Kaya importante sinasama yung mga anak. Amen po ba? Sino yung mga anak dito? O, yung mga magkakaanak. Alam nyo na. Dapat lagi dinadala ang mga anak sa church. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Palapakan natin si Lord. Amen. So again, the passage not only deepens our understanding of God's relationship with His people, but also challenges us to live in accordance with His commandments, to seek His presence, and to be transformed by His glory. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil sa iyong salita na nabigay po sa amin ng paalala, Panginoon, tungkol sa iyong covenant with the Israelites. And Lord, nagpapatuloy po ito hanggang sa amin na ipinapalalahanan mo kami, Panginoon, sa mga bagay, Lord, na dapat namin ginagawa. Ang pagsamba sa tunay na Diyos, ang pagbibigay, ang pagiging tapat, Lord, at ang pagiging malalim sa iyong salita. Nagpapatuloy po sa aming mga Kristiyano na mga anak mo ang lahat ng ito. Ang dalangin po namin, Lord, tulungan mo kami, Lord, na hindi lamang sa puso namin malagay ito, kundi sa isipan, sa buong buhay po namin, ma-apply po namin ang lahat ng ito, Lord God. At Lord, ay magpapatuloy sa magiging anak at magiging anak pa ng aming mga anak. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat, pinakita mo rin dito, Lord, kung sino ka sa buhay po namin. Pinakita mo, Lord, kung gaano mo kami kamahal. Pinakita mo ang iyong katapatan. Pinakita mo, Lord, kung paano mo kami pinapatawad na hanggang sa katapusan, Panginoon, hanggang sa kadululuhan, Lord God, hindi nagbabago ang iyong pag-ibig, hindi nagbabago ang iyong pagkapatawad, Panginoon. Lagi kang nabibigay sa amin ng pagkakataon para po baguhin ang aming buhay. Salamat, Lord, sa grasya na binigay mo sa amin. Dahil dito, Lord, nagpapatuloy po kami sa aming pananampalataya at nagpapatuloy po ang aming pong buhay sa iyo, Lord, na naglilingkod. Dahil na alam po namin, kahit magkamali kami, andiyan ka pa rin para, Lord, i-restore kami, para baguhin po muli ang aming